Okay. Grabe, March na. Okay. So, itong ano no, tawag nito. Itong verse na to, no? Nung sinabi ni Paul to na I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith, no? Alam niyo, ano, kumbaga, naisip ko lang, no, coming from someone who used to be a marathoner. Hindi ko na masabi marathoner kasi hindi na ako makatakbo ng malayo ngayon eh. Pero before, no, na tumatapos ako ng mga 42 kilometers, parang ramdam ko to eh. Ramdam ko tong sinasabi ni Paul dito eh, no. Kumbaga, alam ko kasi yung pagod, no. Alam mo, pag tumatakbo ka ng marathon, parang lahat na ng emosyon na ma-experience mo pero pagtingin mo ang layo mo pa rin dun sa finish line na parang napagod ka na, nagsisi ka na, nagagalit ka na pero nando ka pa rin, tumatakbo ka pa rin, di ba? Ramdam mo yung bigat ng katawan, yung moments na gusto mo nang tumigil, pero you still choose to keep going, di ba? Ayaw mong huminto. Parang ganon din si Paul, di ba? Sa Christian walk niya, pinapakita niya na hindi talaga madali, di ba? Hindi talaga madali yung buhay ng isang Kristiyano. Ramdam mo, doon sa sinabi niyan to, parang ramdam mo na yung hirap niya, no? Parang pero hindi siya sumuko hanggang sa dulo, no? So, kung tatanungin ko kayo, no? Tatanungin ko kayo, sa tingin nyo, ano ba yung posibleng reason kung bakit hindi natin or nahihirapan tayong tapusin yung race? What are the obstacles, no, that keep us from finishing the race? Sa tingin nyo, ano yung mga balakid? Ano? Sige, Sir, Paps. sir ako po. Sige, sige. Sige, iyo. Ano, kasi syempre, mm, kapag ka nasa race ka, kumbaga, hindi mo pa nakikita yung finish line eh. Yes, Kumbaga, yes. hindi mo alam kung matatapos ka ba or ano, hindi mo alam kung So, ano pakiramdam mo pag hindi mo alam? pag hindi mo alam, syempre, merong doubt, merong Yeah, takot na may fear, no? na baka hindi mo matapos, di ba? Ah, Yung anxiety, yung mga ganun. tama, tama. Mm. Tama, tama. No, ang daming tatakbo sa isip mo na uncertainties, 'di ba? Tama. So, sino pa? Sino pang ano sa mga sitwasyon, ganyan ba? May mga sa tingin niyo kung titingnan niyo yung buhay niyo, ano yung mga obstacles sa inyo in finishing strong sa race of ano as a follower of Christ? Ano yung sa tingin niyo parang kalaban niyo? Ako po Sige, yung Len. Comparison comparison sa po sa ibang tao. Yeah, sa ibang tao, oo, Parang, tama. Tama. No? Ang laking factor niyan, no? Kaya nga ang hirap ngayon dahil sa social media, 'di ba? Parang nakikita mo lagi yung syempre ang pinapakita nila yung maganda sa kanila, 'di ba? Actually, ang dami ko experience sa ganyan, no? Thank you, Len, ha? Sino pa? Siguro kuya kapag may struggles ka, 'di ba, 'pag sa race siyempre pagod ka. Pagod ka, nasa kalagitnaan ka na tapos pagod ka. So minsan made-discourage ka parang sa ano din Tama. natin. Yeah. Tama, tama. Tama. Yung physical na struggle, no? Yung syempre, tao tayo napapagod, 'di ba? So, ang daming mga factors, no? Meron pa bang may gusto pa mag-share? Bro, Sige, sige, sis. sobrang tagal ng struggle, wala kang nakikinig na nasa tabi mo si Diyos, si God. Mm. Naiinip ka na. Yes. Yeah. Maganda yan, maganda yan. Maganda yung share na yan, na parang parang wala nang parang okay lang kung lahat ng bawat galaw mo nakikita mo yung product eh, no? Pero kung sobrang mahabang panahon na parang sasayang lang yata ako ng oras or hindi ko maramdaman yung effect nitong ginagawa ko para sa Diyos. Malaking struggle talaga yan. Actually, yun yung makikita natin tonight na sa topic natin. Meron pa bang gustong mag-share? Meron pang gusto mag-add?
Alam niyo no, minsan pag iniisip nating pagkalaban no, or obstacle, may isip mo lagi panlabas eh, 'di ba? Yung mga problema, yung sitwasyon, 'di ba? Parang may mga struggle ako sa health, sa financial, sa situation ko, eh ano eh ganito yung family ko, 'di ba? Yun yung mga nakikita nating problema, eh, 'di ba? Pero kung magiging honest tayo, kung mapapansin nyo, wala sa labas yung kalaban eh. Wala sa labas yung kalaban, wala sa labas yung obstacle eh. Kadalasan, nasa loob, no? Kadalasan, nasa atin yung problema. Ang tawag ng Bible doon is pride, no? Sabi sa Ecclesiastes, sobrang gusto ko tong verse na to eh. Sabi sa nung I think si Solomon na nagsulat, no? Sabi niya, finishing is better than starting. Patience is better than pride. Sobrang gusto ko tong verse na to kasi dito pinapakita na para kay God, mas mahalaga sa kanya how we finish our race than how we started. Aware si God na sobrang hirap makatapos ng isang race, no? Kasi sabi dito, we need patience. Yeah, so aware siya na sobrang hirap tayo. At nagulat ako sa kalaban ng patience. Yeah, kasi hindi niya kalaban ng pagod, hindi niya kalaban ng hopelessness, yung mga na-share natin, hindi niya kalaban yung uncertainty. Pero sinasabi ng verse dito, ang kalaban natin is pride. Yeah? Again, ano ba yung pride? Paano ba natin i-define ng pride? Kasi maraming misinterpretation sa pride eh. Ganito kasimple ang pride, no? Every time na inalis na natin yung tingin natin sa Diyos at nilipat na natin yung tingin sa sarili natin, clearly, ang tawag ng Bible doon is pride. Pag ikaw na yung highlight, kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung rights mo, doon ka na nakafocus sa, ako tama eh. Ako yung tama eh. Ako yung nasaktan eh. Yung emotion mo, basta sa'yo na nakafocus. Pag yun na ang focus at hindi na yung will ng Diyos, yung kagustuhan ng Diyos, sa mata ng Diyos, pride na yun. Pag puno ka ng pride, sobrang hirap yan makita. Ganun ang style ng pride, no? Makikita yan ng ibang tao, but never yourself. Laging ikaw hindi mo siya nakikita. Parang pag nakikinig ka ng message, lagi mo iniisip, ay, ito message ito for someone, for this person, for that person. Pero hindi mo nakikita ng gusto sabihin ng Diyos sa'yo, ikaw yung tao na yun, di ba? Parang si David, di ba? Hindi niya makita yung kasalanan niya hanggat hindi siya na-rebuke. So, delikado yun, no? Delikado yung hindi natin makita yung pride sa buhay natin, no? Kasi, bakit siya delikado? Kasi kaya niya sirain ng marriage, eh. Kaya niya sirain yung mental health mo, kaya niya sirain yung personal peace mo. Kaya, dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya hahayaan na magstay yung pride sa atin. Anong gagawin ng Diyos? According to this verse, patience ang gagamitin ni God para durugin yung pride na yun. Patience, di ba? Maraming tumatakbo sa word na yan, di ba? Kasi ang ibig sabihin niyan is long suffering. Yun nga, sa mahabang panahon, walang pagbabago, sa mahabang panahon, ganun pa rin sitwasyon mo, sobrang hirap niya, no? At para sa all-knowing God, to break our pride, we need to experience long suffering, no? Ibig sabihin, no? Minsan sinasadya ni God na ilagay tayo sa isang sitwasyon na ayaw natin, that we need to suffer. Minsan sa mahabang panahon, parang hinahayaan niya tayo dyan sa season na yan. Bakit? Kasi gustong durugin ni God yung pride na yun. Ang problema, habang nasa ganyang situation tayo, hindi mo kayang kontrolin yung nangyayari sa iyo. Kaya siya nakakainis eh. Hindi mo makontrol yung nangyayari na ayaw mo eh, no? At pag yun ang mangyari, sure yan, you will experience a lot of discouragements, no? Yan yung reason kung bakit parang gusto mo nang bumitaw sa conviction mo, gusto mo nang bumitaw sa Diyos, ayaw mo nang gawin yung dati mong ginagawa kasi nadi-discourage ka na. Yan yung reason kung bakit maraming relationship na nasisira. Di ba? Hindi mo kasi kayang kontrolin yung sitwasyon eh. Wala ka nang makitang solution. At pag yan na na-experience mo, isa na lang ang nasa isip mo, to quit and to stop running the race. Delikado yun, no? Delikado yun. So tonight, makikita natin dito sa Book of Haggai, no? Ito yung continuation nung topic natin last week, no? Actually dapat ang i-discuss natin ngayon is yung topic sa CCF eh. Kaya lang sabi ko ang ganda kasi ng topic last week. Gusto kong tapusin na natin kasi 2 chapters lang naman ng book na to eh. So tapusin na natin yung chapter 2, di ba?
So, parang background lang, no, yung recap lang na yung mga Israelites dito sa panahon na to, puno na sila ng discouragements, nawawala na sila ng pag-asa. About ito doon sa rebuilding nila ng temple, kung naalala niyo yung topic last week. Gusto ni God, unahin muna ng mga Israelites yung house ni God bago yung mga magaganda nilang bahay, di ba? Parang sinasabi ni God, ba't nakatira kayo sa mga paneled houses, pero yung house ko ayaw niyong gawin. So, gusto ni God siya yung priority. Gusto ni God siya yung unahin. So, para maintindihan ng lahat, no, lalo na yung mga hindi naka-attend last week, ano ba yung context? Ano ba yung context itong libro na to? Isipin natin, no? Sobrang ganda ng temple na ginawa ni Solomon. No? Sobrang ganda niyan. Gumamit si Solomon ng gold, gumamit si Solomon ng silver, tsaka ng isang wood siyang ginamit. Nakalimutan ko yung tawag eh. Sobrang mamahalin nung wood na yun. Dinadayo pa niya para puntahan yung lugar kung saan niya nabibili yung wood na yun. Actually, sobrang laki raw na naging utang niya eh, para lang mabili yung kahoy na yun. No? In short, sky's the limit yung budget sa pagpapatayo ni Solomon sa temple na yan. Sobrang ganda. Actually, sinasabi nga dyan sa temple na yan, mas marami pa yung gold kaysa sa silver. Parang halos wala nang value yung silver sa panahon ni Solomon nung kinoconstruct nga yan. Ganon kagrabe yung budget na binigay niya. No? Kaya lang, may bad news. Ano nangyari? After many years, sinakop sila ng Babylon. After nung term ni Solomon, nagloko kasi si Solomon eh. So ang consequence ni God, hinati niya yung Israel sa dalawang nation, di ba? The North and the South, yung Israel and Judah. So sinakop ngayon, nung hiwalay na sila, nasakop sila isa-isa ng Babylon, yung modern day Iraq, no, yung Babylon. So ano ginawa? Nung time na yon, ang king ng Babylon si King Nebuchadnezzar. Sinira ni King Nebuchadnezzar itong temple na magandang to. No, sinunog niya, walang natira diyan sa temple na yan, no. But after many years, yung Babylon, yung Iraq, hindi na siya ang dominant power in the world. Hindi na siya yung number one. Nasakop kasi sila ng Persia. Yun naman yung second na in power sa buong mundo, Persia. Yun naman yung Iran. So hanggang ngayon makikita mo pa rin sila sa mapa para ma-imagine mo yung Old Testament, no? Tingnan mo nasaan yung Israel, nasaan yung Iraq, nasaan yung Iran. Sila yon. Ito yon, Babylon, Israel and Persia, no? So ngayon, sinakop na ng Persia yung Israel. Pero unlike the Babylon invasion, mas mabait ang Persia. Mabait tong Persia, no? Mabait tong Iran, no? Inalaw ng King of Persia na makauwi yung mga Israelites to rebuild their temple. Well, kasi pag binasa niyo yung Old Testament, no, yung Babylon, ang gusto ni King Nebuchadnezzar, siya yung sambahin, di ba? Yung Shadrach, Meshach, and Abednego. Gusto ni King Nebuchadnezzar, lumuhod sila dun sa golden statue niya, di ba? Ganun si Nebuchadnezzar eh. Pero ang Persia, iba. Sila King Darius, may isa pa siyang king na mabait din, Artaxerxes, Cyrus. tatlo sila, Artaxerxes, Cyrus, and Darius. Wala silang pakialam kung sino yung sinasamba mo. Hindi nila pinapasamba yung mga sarili nila. Kung meron ka wino-worship na God, continue to worship them. So, ganun na ginawa ng Persia. Pinauwi niya ngayon yung mga Israelites to rebuild their temple na sinira ni King Nebuchadnezzar. No? So, yan yung background, di ba? So, bumalik na yung Israel, yung Israelites sa Israel, from Persia, nag-travel sila pabalik sa Israel. Sinimulan na nila ngayon rebuilding the temple kasi sabi nga ni God inuna nyo pa yung mga paneled houses nyo, yung mga magagandang bahay nyo, yung bahay ko hindi nyo ginagawa. So natauhan sila, ginawa ngayon nila yung temple ni God, no. So they're doing the work of God, no. Kaya lang may malaking problema dito sa chapter na to. Kasi sabi ko nga kanina, sobrang ganda ng quality ng ginawa ng temple ni Solomon. Pero itong batch na to, yung nag-rebuild ng temple, ang layo na ng quality. Wala na, sabi ko parang Temu na yung quality, di ba? Parang, di ba, pag bumibili ka online, ang ganda, pagbili mo sa Temu, pagdating, parang hindi yun yung nakita mo sa, di ba, sa, sa phone nung binili mo, di ba? Ganun na nangyari. Alam nila itsura ng temple ni Solomon, pero nung natayo na nila, ang pangit, walang quality, no? Hindi same yung standard.
So ano nangyari sa kanila? Nawalan sila ng gana. Nawalan sila ng drive na ituloy yung work. Kaya ano ginawa ni God? Nung nangyayari na to, nawawalan na sila ng gana, no, nalulus na sila ng hope. Kinausap ngayon ni God through Haggai, no? Si Haggai is a prophet. Kinausap ni God yung Israelites through Haggai at ito yung sinabi ni God, no? Sinong pwedeng magbasa? Si Ipe. Bro, pwede pabasa. Ako na muna, Kuya May. Siya naman ang Sige. ngayon. Sige. Sige. On the 21st of the 7th month, the word of the Lord came by Haggai, the prophet, saying, Speak now to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and to remnant of the people, saying, Okay. So, ano lang, no, para hindi tayo malito sa mga characters, no? So, tatlo yung binanggit na character. Si Zerubbabel, siya yung governor ng Israel. So, ano siya, political leader, di ba? Kinausap din si Joshua. Hindi ito yung Joshua ni Moses, ha? Ibang Joshua to. Isa siyang high priest, so religious leader. Kinausap din siya, high priest si Joshua. At kinausap din yung mga Israelites, yung mga tao. So, ano raw sinabi? Ano raw sinabi ni God sa kay Zerubbabel, sa political leader, sa religious leader, and to the nation? Ano sinabi ni God? Sige, Jeep, pabasa. Who is left among you who saw this temple in its former glory? And how do you see it now? Does it not seem to you like nothing in comparison? Okay, di ba? So tinanong ni God, no, tinanong ni God yung buong nation. Sino sa inyo yung inabutan pa yung temple na gawa ni Solomon? Imagine, ha, ano na to, ha? Most likely yung mga umabot pa nung panahon ni Solomon, nasa mga ano na yan, nasa mga 70 to 80 years old na. Kasi yung time difference from this time to yung temple before siya demolish, before siya dinestroy ni King Nebuchadnezzar, that was about 60 years, no? Interval nila 60 years. So, kung yun nga, kung 10 years old, 20 years old yung tao na yon, by this time, nasa mga 70 to 80 years old na siya. Di ba? So, sabi ni God, yung mga umabot sa panahon ni Solomon, ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo? Kumpara nyo yung temple ni Solomon at yung temple na ginawa nyo. Sabi niya, does it not seem to you like nothing in comparison? Sa Tagalog, ang layo, di ba? Ang layo. Di ba? Parang hindi mo ma-compare, di ba? Alam mo, dito sa book na to, no, sa Haggai, hindi mo makikita yung reaksyon ng mga kausap ni God, no. Pero pag binasa mo yung book of Ezra, kasi si Ezra, prophet din siya, nabubuhay din siya sa time na yan. So yung mga sinusulat niya during this time din, pag binasa mo yung book of Ezra, makikita mo rin tong nasa book of Haggai, no? Ano sila, same timeline sila, no? So pag binasa mo yung book of Ezra, makikita mo yung reaksyon ng mga tao na nakakita nung unang temple. Sabi dito, no? Many of the priests and Levites and the heads of the fathers' houses, old men, no, matanda na sila, di ba? Kasi nga, sabi ko kasi yung mga 70 to 80 na sila, old men who had seen the first temple. Ano raw ginawa nila? They wept with a loud voice when the foundation of this temple was laid before their eyes, no? So yung mga old men na nakakita ng temple na ginawa ni God, sobrang umiyak sila na nakita nila yung temple na tinatayo. Bakit? Kasi ang hindi nila ine-expect na magiging, kumbaga magiging ganun yung buhay nila. Isipin mo, they experienced the glorious days of Israel, no? Before dumating ang Babylon, ang Persia, no, yung Israel ang most powerful nation. Nung panahon ni Solomon, sila yung top talaga, di ba? Sila yung parang Babylon, sila yung parang Persia, di ba? Na-experience nila lahat yon. Nung time na yon, yun yung golden era ng Israel eh. Pero ngayon, parang itong panahon na yan, parang third world country na lang sila. Sinasakop na lang sila palagi, ginagawa silang slaves. Di ba? Pakiramdam nila ngayon, parang wala ng Diyos.
Na ganun na sila, parang wala, parang hindi ko na maramdaman yung Diyos na sinasamba namin before, no? Kaya nung nakita ng mga old men yung temple ng panahon ni Haggai, umiyak sila sobra. Nalungkot sila sobra, na-compare nila yung buhay. Ngayon, nawawalan na sila ng hope. Why? Because they felt so discouraged, no? Discouragement, no? Alam nyo, no? Being discouraged is a real emotion. Totoo yan, no? Ibig sabihin, lahat tayo will experience being discouraged, no? So, hindi natin pag-uusapan ngayong gabi paano to iiwasan, no? Ang pag-aaralan natin ngayon kung paano natin to lalabanan, no? How can we overcome discouragement, no? Para masagot natin yung tanong na yan, kailangan muna nating maintindihan saan ba to nanggagaling? Ano ba ibig sabihin ng discouragement? Meron akong ginawang graph, no, na hopefully makatulong sa atin kung paano natin maintindihan ano ba ibig sabihin ng discouragement, no. Alam niyo, isang reality, no, we all have expectations. Lahat tayo, meron, kahit aware ka o hindi, meron kang expectation, no. Sa bawat decisions mo, sa lahat ng mga pinasok mo, whether in marriage, work, or relationships, lahat yan meron kang expectation sa simula. For example, nung naisip mo yung career mo ngayon, yung pinasok mong business, yung pinasok mong trabaho, nagkaroon ka noon, nung nag-start ka, nagkaroon ka noon ng mga expectations. Ang problema, no, pag na-reach na natin yung certain time, no, tapos hindi yun yung expected mong mangyari. Ano mangyari? Hindi magmamatch yung current situation mo sa expected life mo. Dito magkakaroon ng gap, di ba? Iba yung in-expect mo, iba rin yung nangyari sa buhay mo, no? At yung gap na to ang tinatawag nating discouragement. Ibig sabihin, the bigger the gap, the bigger the discouragement. Pag dumating ka sa point na to, no, mawawalan ka niya ng gana. Mawawalan ka ng drive sa work mo, sa relationship mo, sa marriage mo, sa buhay mo. Dito ka na magsisimulang ma-depress, di ba? Kasi hindi yun yung nangyari, no? Tapos hindi mo na maibalik yung time, di ba? Delikado yung situation na yan, no? Because the devil will take advantage of that situation. Gagamitin ngayon ng kalaban yung kahinaan mo as he plant fear in your mind. Doon pumapasok yung takot. Because when we are discouraged, we have lost the motivation to press forward. Ayaw mo nang tumuloy. Wala ka ng reason to move forward. Mawawalan ka ng tapang, mawawalan ka ng gana magpatuloy dun sa laban. And that is why the root word for discouragement is courage. Diba? Yan yung root word eh. Meron siyang prefix na DIS. Ano ibig sabihin ng dis? Opposite. So discouragement ang kabaliktaran ng courage. Dahil ang fear and discouragement, palagi yan magkasama. Palaging magkadikit yung fear and discouragement. For example, no, naalala niyo ba yung pinili ni God si Joshua para i-continue yung nasimulan ni Moses? Ano sabi ni God kay Joshua? Sabi ni God, be strong and courageous. Sabi ni God, do not be afraid, do not be discouraged. Diba? So nakikita mo yung fear and discouragement riding in tandem yan. Lagi yan magkasama. Kaya alam ni God na ang solution sa discouragement is courage. Pero paano yun mangyayari? Paano yun mangyayari, di ba? Paano magiging courageous o paano ka magiging courageous kung wala kang wala kang courage eh. Sa tingin nyo, based dito sa verse na to, paano ka magkakaroon ng courage kung wala kang ano ang kailangan mong isipin or gawin? Based sa verse na to, pinakita ni God ano yung kakailanganin natin? Ano yung kailangan mo sa mga oras na wala ka nung kailangan mo? Meron bang, ano sabi ni God? Be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Sabi ni God, the Lord will be with you wherever you go. So paano natin malalabanan ng discouragement? By knowing the presence of God in our lives.
Para magkaroon tayo ng tapang, ng courage to continue, anong gagawin ni God? He will encourage us by giving us the assurance of His presence. Sa Kanya mo kukunin ngayon yung lakas. Di ba? Kasi wala kang ano ni. Kailangan mo malaman na yung presensya ng Diyos nasa iyo. Kaya balikan natin yung story ni Haggai, no? Sabi ni God sa mga Israelites, "But now take courage." Yeah? Pinalakas niya si Zerubbabel, political leader. Take courage also Joshua, a religious leader. And all you people of the land, take courage. Lahat ng aspect binigyan niya ng courage. Declares the Lord and work. For, ano yung reason ni God? For I am with you. Pero, parehas ng ginawa ni God kay Joshua at ganun din niya in-encourage yung mga Israelites sa panahon ni Haggai. The assurance of His presence. Yung sabihin, no, huwag mong aalagaan yung discouragement. Remind yourself right away, pag pumasok na yan, remind yourself agad-agad that God is with you. And if God is with you, sabi ng Bible, who can be against you? Yun lang ang winning factor mo. Kailangan mong bumalik agad sa tamang mindset. Alam mo bakit? Sabi kasi ni God dito, take courage and work. Yun ang tatandaan natin. Kasi meron kang trabaho eh. Meron kang kailangan gawin. Hindi sa'yo nakasentro ang mundo. Kailangan mawala sa yung fear, kailangan mawala sa yung discouragement kasi merong pinapagawa sa yung Diyos. At yun ang kailangan nating i-focus to do the will of God. Share ko lang sa inyo, no? Alam niyo, this past few weeks, this past few months, na medyo nadi-discourage ako sa maraming bagay. Na sobrang, actually, lately, pagod na pagod ako ngayon no, sa trabaho, sa mga tasks na binigay sa akin. And this week, this week lang, I really had a honest prayer with the Lord, no? Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Sobrang nawawalan na ako ng gana, no? Parang, yun nga, yung may nag-share sa inyo na parang walang nangyari doon sa ginagawa mo. Yung parang gano'n, di ba? Parang nawawalan ako ng hope, no? At alam nyo, tsaka yung may mga fear ako na baka mag-fail ako rito sa ginagawa ko, sa dami ng problema kaliwat kanan, feeling ko failure na yung magiging outcome nito, no? Alam nyo, nung pinray ko yon, ni-reveal sa akin ni Lord itong verse na to, no? He reminded me of this picture. And hopefully, no, makatulong sa inyo kung ganun din yung pinagdadaanan nyo. Bigla ako naisip tong verse na to, no? Sabi rito, while they were eating, Jesus took some bread and after a blessing, He broke it and gave it to the disciples. Alam nyo, laging ginagawa yan ni Jesus eh. Yung tatlong proseso na yan, no? Ginawa niya yan, ginawa rin ni Jesus to, ginawa niya sa mga disciples niya nung nag-resurrect siya, ginawa rin niya to nung road to Emmaus. Yung meron siyang dalawang disciple na kinakausap. Pagdating sa dulo, sa bahay ng disciples, ginawa ni Jesus yan. He took some bread, He blessed it, He broke it, and gave it. Kailan pa ginawa ni Jesus to? Doon sa multiplication of the loaves. Ganyan din ginawa ni Jesus. Ano ginawa niya nung nakuha niya yung bread dun sa bata? He took the bread, blessed it, broke it, and gave it. Diba? Laging ginawa. Yan tatlong yan. Bless it, broke it, and gave it. No? Itong proseso na to, no, laging inuulit-ulit ni Jesus yan. He always breaks the bread. At pag tinitingnan mo ang buhay ng isang Kristiyano, kung ano yung ginagawa niya sa bread, parang ganun din yung ginagawa niya sa atin. Para ipakain sa tao yung bread na yon, kumbaga, before niya ibigay yun sa tao, before niya ibigay yun sa nangangailangan, parang ganun din ang ginagawa niya sa isang Kristiyano. Before tayo magtrabaho para sa Kanya, ano ginagawa ni Jesus? Ibig sabihin, no, before niya tayo gamitin sa service, sa ministry, ano ginagawa lagi ni Jesus? He will first break you. Di ba? Sigurado yan, no? He will break you. You will experience long suffering, no? Long seasons of suffering bago kanya gamitin. Babasagin niya muna yung pride mo hanggang bitawan mo na yung sarili mo at siya na lang talaga yung lakas mo.
Sobrang hirap ng proseso na yan. Yung breaking na part na yan. Na-experience ko yan ngayon at masasabi ko na ilang beses ko na rin sinasabi na, Lord, ayoko na. Pero alam nyo, no, ano yung biglang ni-remind ni God sa akin sa mga verses na to? Yes, before He gives the bread, before He uses the bread, He breaks it first. Tama yan, di ba? Pero ang hindi ko napansin, ito yung hindi ko napansin sa proseso na to, that before He breaks the bread, binibless niya muna. Binibless niya muna yung bread. Di ba? He blessed it, He broke it, and He gave it. Ibig sabihin, si Jesus, ina-anoint niya muna yung bread before He breaks it. At makikita natin yung paulit-ulit sa Old Testament. Inanoint niya muna si David, binigyan niya muna ng vision si Joseph, binigyan niya muna ng, ng burning bush si Moses before nila na-experience lahat yung breaking. Alam mo, nung na-realize ko yun, bigla akong naka-experience ng peace, no? Kasi na-realize ko, hindi pala ako talaga matatalo sa laban na to. Hindi ako mag-fail dito sa laban na to. Not because of my own strength, but because the presence of Jesus is with me. Natanggap ko yung blessing eh. Before yung breaking, natanggap ko yung blessing. And in that moment, no, nung nagpe-pray ako na nagsusulat ako ng journal, yung fear sa puso ko, biglang nawala. Yeah. Kasi ni-remind ni God sa akin yung assurance of His presence in my life. No? Bigla ako nakita yung faithfulness ni God sa buhay ko from the past. Biglang na-open yung eyes ko na, oo nga no, never niya pala ako pinabayaan. Oo nga no, never pala niya ako nilaglag. Every time na nag-commit na ako sa Kanya, tinatapos niya talaga yung laban. No? Kaya alam mo, kung babalikan natin yung story ni Haggai, no? Ano sabi ni God sa mga Israelites nung nawawala na sila ng pag-asa? Sabi niya, as for the promise which I made you when you came out of Egypt, my spirit remains in your midst. Do not fear. Nakikita niyo ba yung ginagawa ni God dito? Binibigay ni God yung assurance niya sa mga Israelites. Pero pansinin niyo ha, hindi simple yung assurance na binibigay niya. Matindi yung assurance na binibigay niya. Una, binigay niya yung past assurance. No? Yung promise niya sa Israelites who came out of Egypt, past yun eh. Yeah? Hundreds of years ago yun. Tapos anong sinabi niya? Tapos He gave His present assurance. Sabi niya, ngayon, habang kausap ko kayo, my spirit remains in your midst. Present assurance. Mananatili yung spirito ko sa inyo. Kaya huwag kayong matakot. Di ba? Nandito pa din yung presence ko sa inyo. Do not fear. Pero alam nyo, hindi huminto si God doon. He gave them His past, His present assurance, at ibibigay din niya sa kanila yung future assurance. Sabi niya sa verse 6, for this is what the Lord of armies says, once more in a little while I am going to shake the heavens and the earth, the sea also and the dry land, I will shake all the nations, and they will come with the wealth of all nations, and I will fill this house with glory, says the Lord of armies. No? Nakita mo how God shifted the perspective. Kanina sinasabi lang niya, I am with you. Present lang yon. Yeah? Ngayon, iba na. Sinasabi na niya, I am doing something bigger than you can see. Sabi niya dito, once more, I am going to shake. No? Once more, meaning there was a previous shaking. Yeah? Pag sabi mo once more, ibig sabihin, dati meron nangyaring shaking. Yeah? At nangyari yon during the time of Moses. Doon sa Mount Sinai. Di ba? Nung binigay niya yung Ten Commandments, nagkaroon ng earthquake, di ba? Nagkaroon ng earthquake noon. So, yun yung first covenant. No? Nung first, kumbaga, sa first covenant, nagkaroon ng sinake niya yung mundo. Di ba? Pero sabi dito, in a little while, konting panahon na lang, I am going. Ibig sabihin ng I am going, future na. Ito na yung future plans niya. In the future, I am going to shake the heavens and the earth. I will shake all the nations. Yung previous shaking niya, nasa first covenant. Pero sinasabi niya rito, meron siyang final shaking for the final covenant. For the second covenant.
Alam nyo, sobrang galing ng Bible Kasi pag nag-interpret ka ng Bible, paano mo malalaman kung tama? Kapag kumukonekta siya sa ibang parts ng Bible, lalo na sa New Testament. At ang galing ng Bible kasi makikita natin yung connection nito pag binasa mo na yung New Testament. Kasi pag binasa mo na yung Book of Hebrews, in-explain ng writer ng Hebrew, no? Na ano ibig sabihin nito? Para hindi tayo manghula, no? Ano ba tong future glory na sinasabi ni Haggai? Ano ba tong once more na to? Ano sabi sa Hebrews? Sabi sa Hebrews, at that time, his voice shook the earth, but now he has promised, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. Inano niya, kinote niya yung binasa natin kanina. Sabi, tas inexplain pa nung writer, the words once more indicate the removing of what can be shaken. That is created things. So that what cannot be shaken may remain. Ang lalim, no? Sinasabi niya, at that time, ito yung binigay niya na yung Ten Commandments, no? Yung kay Moses, his voice shook the earth, but now, once more, I will. So ito na yung prophecy ni Haggai. Ano yung sinasabi niya once more na to? Sabi sa verse 27, ano? The words once more indicate the removing of what can be shaken, yung created things, and that what cannot be shaken may remain. Ibig sabihin, lahat ng gawa ng tao, worldly things, lahat ng visible things, madali na naman ma-specify yan di ba? Pag nakikita mo, yan na yung created things. Di ba? Pag hindi mo nakikita, yan yung spiritual things, di ba? So lahat ng visible things, yung kotse mo, yung bahay mo, yung bank account mo, lahat ng nakikita ng mata mo, lahat yan mawawala. Sinasabi niya. Why? Because they are created things. So when God shake the heavens and the earth, at sure yan, mangyari yan one day, lahat ng pinagpagura mo other than His will for your life will not survive. So ano lang mareretain? Sabi dito, what cannot be shaken may remain. So ano yung unshakable? What is that thing that cannot be shaken? Ano yun? Ano yung invisible na yun? Kinontinue ng writer. Sabi niya sa verse 28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Ibig sabihin, if your priority is to advance the kingdom of God, for whatever way, kung paano pinapagawa sa iyo ni God, sharing the gospel, discipling others, using your resources for the will of God, whatever, kung ano yung pinapagawa sa iyo ni God, no? Sinasabi ng writer ng Hebrews, hindi yan masasayang. Pwede kang sumugal dyan. Hindi yan magigiba. Kasi itong shaking na to, hindi to literal na earthquake. It represents God judging and removing the temporary to what is eternal. Magkakaroon siya ng ultimate separation from what is man-made to what God has established. Magiging maliwanag. Kaya ang heart ni God, gusto niya, siya yung priority natin. Sabi ni Jesus, seek first the kingdom of God. Unahin mo yung kingdom. At hindi lang yon, unahin mo rin yung righteousness niya, yung tama, kung anong tamang gawin. Unahin mo yon, what is good or what is right in the eyes of God. Yun yung reason kung bakit gusto ni God na unahin natin siya, because whatever you do for God will last for eternity. Kaya sabi ni Jesus, no, unahin mo ako, my kingdom and my righteousness, then ano ang promise? Lahat ng needs mo shall be added unto you. Covered ni God lahat ng needs mo. Ganun yung assurance na binibigay niya sa'yo. Kaya sabi ni God sa mga Israelites, the silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty. Minsan kasi akala natin, no, pag binigay mo na yung oras mo sa Diyos, nasasayang yung oras na yun. Sana nilagay ko na lang sa trabaho, sana nilagay ko na lang doon sa may profit ako, edi sana mas kumita pa ako. Di ba? Sayang yung ibibigay ko for the ministry kasi dagdag yan sa akin. Pero tandaan natin, sabi sa verse nito, inulit niyan Diyos ni God to. God owns the silver, God owns the gold. God is the source. We should not worship our resources. We should worship the source. Huwag tayo magpaka-slave doon sa money. Kay Christ dapat tayo nagpapaka-slave, di ba? We cannot serve two masters. Isa lang ang kailangan natin piliin. And ito yung reality, no? That God owns the silver and God owns the gold. Kaya if you are experiencing discouragements, no,
Dahil tingin mo hindi ka tinutulungan ni God sa laban mo, huwag kang bibitaw dun sa pinag-usapan yon ni God. Tuloy ka lang because God has a plan. He can restore whatever you have lost, no? So kung hindi pa niya nire-restore yung nawala sa iyo, continue to believe, continue to trust him, continue to do the work of God. At panghawakan mo yung promises na binigay niya sa iyo, no? Kaya as we close, no? Sabi ni God sa mga Israelites sa verse 9, "The latter glory of this house will be greater than the former, says the Lord of armies. And in this place I will give peace, declares the Lord of armies." And this is God's promise to the Israelites. The latter glory of this house will be greater than the former. Hindi na ibabalik ni God yung ginawa ni Solomon. Yung glory nung panahon na yon, wala na yon, di ba? In fact, pag pumunta ka ngayon sa Israel, wala na yung temple. Pati itong temple na to, ang tawag sa temple na to, Temple of Zerubbabel. Ni-renovate yan, ang tawag na ngayon dyan, the Temple of Herod. Yun yung nakita ni Jesus, yung Temple of Herod. Kahit yung temple ni Herod, wala na rin yon. Pinaganda niya to itong kay Zerubbabel. Pag pumunta ka ngayon sa Israel, Muslim temple na yung nakatayo dyan. Wala na yung glory ni Solomon. Pero sabi ni God, yung temple ngayon is His kingdom. Yung invisible kingdom, yung church and the body of Christ and the glory of His invisible kingdom, sinasabi niya is greater than what Solomon has built. Kung paano ko dinescribe yung glorious era ni Solomon, wala raw sinabi yun dun sa kingdom ni God na nasa atin ngayon. Di ba? In short, God is telling the Israelites, God has a plan. And one day, through Jesus' death and resurrection, everyone who will believe and receive Jesus sa buhay nila, will become the temple of God. One day, itong temple ni Zerubbabel will be destroyed, but the temple of God through His Spirit will never be destroyed. Paano ko nasabi yon? Sabi kasi sa 1 Corinthians, "Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person." Grabe yung banta ni God, no? "For God's temple is sacred and you together are that temple." Kita mo paano ka protektado ni God? Kung may sisira sa temple, sa buhay mo, sisirain ni God yung tao na yun. Na? Ibig sabihin, if you accept Jesus as your Lord and Savior, kung naniniwala ka sa finished work of Jesus on the cross, sabi ng Bible, you are God's temple. Ikaw na yung temple na sinasabi ni God dito sa Book of Haggai. At sabi sa verse na to, you are indestructible. Hindi ka pwedeng ma-destroy because you are sacred. Because God's blessing is in you. Hindi dahil sa kung sino ka, kung magaling ka, hindi yun eh. But because of the Spirit that dwells in you. Kaya kung napanghihinaan ka, ang promise ni God sa verse na to is what? That the best is yet to come. No? Hindi ka habang buhay nandyan, sa season na yan. No? Isang season lang yan sa buhay mo. But if you continue to choose the Lord, if you continue to be faithful with God, pag inuna mo siya sa mga plans mo, one day God will restore your life. He will restore your family. At ang malupit doon, lagi inuulit-ulit to ni Jesus, He will reward your obedience, Kaya sabi sa Galatians, let us not become weary in doing good. Yung doing good, yan yung His righteousness, di ba? Seek first God's kingdom and His righteousness. In other words, doing good, yung what is right in the eyes of God. Huwag ka raw mapagod sa paggawa ng righteousness na yon. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Meron kang reward. At tandaan natin, yung promise na reward na to is not man-made, not temporary, but eternal rewards.